So, hangga't hindi mo na ibababa ang presyo ng kuryente, ay patuloy mong nilalabag Yes. yung layunin ng batas na yun. So for 25 years, you have been violating that law. Mm. Walang gustong yung oversight namin palagi ako ganitong gawin natin, ikaw ERC, ganito. Alam ko kasi, nandun sa batas kung paano ibababa. Hindi naman nila ginagawa. Sige. Sa ating... Okay na ba siya? Okay na. Alright. Nasa linya na natin Senador Rodante Marcoleta, Deputy Minority Leader. Senador, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Joel, Weng. Ganda ng mga tanong ninyo Talagang pang shock sa Meralco yung mga tanong. Ano ba ano ba ang mga dapat nating tanggalin po dun sa bill natin? At tinatakda daw ng batas po yun, Senador ano ang mga initial na natuklasan niyo po doon? Tinatakda nga yun, pero pangkaraniwan, ang taong bayan naman ang palagi na lamang bumabalik at katulad na lang ng universal charge. Ba't hindi tayo meron namang may sunset provisions naman yun. Kailangan mag-graduate ka kaso, kamukha niyang mga malilit na isla na walang transmission lines. Alam mo bang tayong lahat ang nag-subsidy? Lifeline nga yun, pero lifetime na rin, hindi ba? Dapat mayroong may pamamaraan para sa ganun. Pag nagkaroon ng transmission line, di wala na yung mga iba-ibang bayarin na naka-unbundle sa ating mga monthly bills. Para ako maiwasan na lahat yan, yung lifeline rate na alam mo kung magkano ang binibigay nila? Parang 20 kilowatts per month. Kilowatt hours. Sabi ko sa kanya, 2 bumbilya lang ang pwedeng magamit ng taong mahirap. Gawin nating 200 kilowatt hours per month. Yan ang talaga pagkatapos alisin na lahat natin ang mga subsidies na yan. Okay, pero saan dapat ikarga yan? Kanino dapat Sino ikarga? sasagot? Sino sasagot niyan? Yung gobyerno, isa-subsidize na nga yun So tatanggalin Kasi po ang ang burden. matitipid natin doon, ang puhunan lang ng gobyerno, between 100 to 120 billion pesos per year. Yung mga ayuda nila, alam mo, pag kinuwenta mo, AIX, TOPAD, AKAP, maipip, kung ano-ano, ang dami niyan. 600 billion pesos per annum. Wow. Hindi naman napupunta ka ako sa mga tinatarget nyo. Yung karamihan dyan, nakukurap pa yan. Tapos ine-epal pa ng mga politiko. Samantalang itong sinasabi ko sa inyo na intervention, hindi na kayo magkakamali doon sa mga listahan ninyo kasi diretsong pumupunta sa mga households. Monthly yun. Halimbawa, i-convert mo yung 200 kilowatt hours per month. Palagay mo na lang na ang monetary value niyan 2,500 pesos a month. Yun ang natitipid ngayon ng tao, ng isang pamilyang mahirap. Maliit siguro yun sa panukat ng iba, pero malaking bagay sa kanila na monthly dumarating sa kanila, hindi inaabot ng politiko. Pero Galing na sa subsidy sa gobyerno yun. Pero Senator, Nakakatipid pa ang gobyerno. Ayaw ba natin yung ganun? ang sinasabi niyo po, alisin ng ibang ayuda, dito na lang tayo sa libreng kuryente na hanggang 200 kilowatt per hour kada pamilya. Yes, Weng. Papalitan ko na lahat. Wala na ako yung AX, wala na yung tupad, wala na yung maipip, wala na kung ano-ano yung mga overacting na yan. 600 billion pesos per annum. Pag pinagsama-sama mo yan, mga 4-piece, bla bla bla, ganyan. Buti pa ka. Ito, diretso na sa pamilya. Oo, mas maganda nga po 200, Senador. 2,500 kung yun ang katapat ng 200 kilowatt hours per month. Okay, pero ang unang thrust natin ngayon sa Senator Marcoleta ay yung tanggalin sa mga power consumers na ordinaryo yung pagsalo ng mga subsidiya dito sa lifeline rate. Yung po ba kayang gawin yun ngayon na kasalukuyang Kongreso? Kayang gawin yun, pero ang liit nun, Weng Maliit yun Oo. So, walang impact yun. Isa ngayon, yung pagpitada ng, yung 100. ng gasolina, wala yun. Okay. Pero kung halimbawa tanggalin mo yung 12% VAT na Yun. inahika ko rin yan kasi dalawa yung aking
panukalang batas yan eh. Tanggalin mo yung 12% VAT sa kuryente, immediately mararamdaman ng ng tao yan. Hindi lang yung household wing Mm-mm. pati yung mga small maski malalaking small and big businessmen, Mhm. mararamdaman niya kagad yung pagbaba ng kuryente, sisigla yung kanyang negosyo, mapapalaki niya yon. Alam mo na pag sumiglang negosyo, Oh, pero chain reaction yan eh. Mm, Maraming mm, magtatrabaho, mm. maraming kita, mm-mm. maraming bibilhin na goods, maraming magtitinda. Mm-mm. Iikot sa ekonomiya yun eh. Lalago ang ekonomiya eh. Pero Senator, sa production po ng kuryente hanggang makarating sa bahay natin, 'di ba meron kang production, may transmission, ay generation, transmission, distribution, hindi ba? Lahat po Oo. 'yun, bawat stage na 'yon, may 12% VAT. Eh sinasabi niyo po, lahat 'yun tatanggalin. Oo naman. Mm. So magiging O yun naman, malinis na sa VAT. alam mo, Pati layunin ecosystem ng loss. batas, Weng, Opo. Joel. Oh, Yes po. to provide Mhm. to provide quality, Mhm. secure, reliable, and affordable Mhm. electric power. O paano mo kokontrahin yung affordability? Mhm. Ano ba ang affordable? Mura, Mm-mm. abot kaya, kayang-kaya. Sus Mariosep po kailan ba ginawa yung ipira na yun? Napakatagal na. 2002 pa yata. 25 taon na yata Yes. nakararaan. Opo. So, hanggat hindi mo na ibababa ang presyo ng kuryente, ay patuloy at patuloy mong nilalabag Yes. yung layunin ng batas na yun. So for 25 years, you have been violating that law. Mm. Walang gustong yung oversight namin palagi ako ganitong gawin natin, ikaw ERC, ganito. Alam ko kasi, nandun sa batas kung paano ibababa. Hindi naman nila ginagawa. Mhm. 12% VAT. Magkano mawawala sa gobyerno? Baka magalit naman sa inyo, Department of Finance. Oo, Aba, Pondo. Joel, yun kagad kasing kinukwento niya. Opo. Opo. Alam mo ba kanya, Senator Marcoleta, kung mawawala sa gobyerno, paano kasi, Your Honor, hindi mo man lang kinalculate, magkano naman Mm. ang gagawin sa ekonomiya niyan, magkano ang balik sa ekonomiya mo niyan pag Yun, ginawa mo aandar oo. lahat Tama, ang mga tama. makina ng Mhm. mga ating mga business captains lahat dito. Oo, tsaka- Na-compute mo na ba, na-recalculate mo na ba kung gaano ang ilalakas ng ekonomiya mo? Mhm. Baka times 3 naman ang balik sa iyo sa taxes. Yan. Oo, tsaka magmumura din ang produksyon ng produkto natin, mga Mga pangunahing produkto. Yes, bilihin sa Weng, bababa ang magkakaroon presyo. ng chain reaction yan. Yes, oo. Lalaki ang ekonomiya, maraming trabaho, Mhm. maraming tinda, maraming bibili, yung purchasing power lalaki. Iikot ang ekonomiya natin ngayon, sisigla ngayon. Hindi yun ang hindi nila naiintindihan. O alam ko naiintindihan nila. Kaya lang short-sighted sila Okay, ito lang. Baka dahil mas madaling kolektahin ang may VAT. Kaya nga, kasi matik Mas yun. malaki. Kasi yan ang Matik dakip diba? ng dakip. Alam mo, Matik. para ka naging isda dyan, Weng Oo. Joel. Opo. Pinupuntahan nila yung palaisdaan. Ang dali kasing ayaw niyang pumunta sa Scarborough Shoal. Maraming kalaban doon. Ito lang, isa pa sa mga hugot namin dito, I'm sure hugot din ng maraming mga Pilipino, yung systems loss. May 12% VAT pa yan. 12% VAT pa yung systems loss. Oo. Tayo ba dapat ang kumakarga nun? Ninanakaw na kuryente po yun. Dapat po yung... Tinanong ko nga yung kahapon, yung sa Meralco. Sabi ko, Mr. Representative of Meralco, system loss Mm-mm. Saan ka nakakitang loss na nga, tinatax mo pa? Dito lang sa Pilipinas, merong ganon. Mhm. Wala nga, loss Pagka loss pa, tinatax mo. Mhm. Hindi niya masasagot yun. At saka sinabi ko, ang Korte Suprema, merong isang mahalagang desisyon dyan. Mhm. Matagal na to, nang nag-away ka ako, nagkaroon ng kaso, ito, Meralco et al, blah, 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 versus blah, blah, blah. Sinabi ng Korte Suprema, lahat ng gastusin ng distribution utilities na hindi naman nagiging benepisyo ng consumer ay huwag mong ipapasa sa kanya because that is inequitable and that is unconscionable. Desisyon yun ng Korte Suprema. Sabi bakit ko yun, po- ninakaw na kuryente ba? Mm. Naging benepisyo sa consumer? Yung ninakaw na kuryente na pinatong mo kay Weng at saka kay Joel, yun ba ay naging benepisyo sa kanilang buhay? Hindi. Pati papasa mo sa kanila. Bakit po hindi na ipapatupad yun, pati na rin yung batas para po maging equitable, maging affordable ang kuryente sa publiko? Wala political will Mm. Nandun sa
Yun na lamang ARCOA. Mm. Ah, Retail competition and open access. Nasa batas yun eh. Kapag ang isang komunidad, tinotal mo yung kanilang consumption, 500 kilowatts. Malaki-laki din yan eh. Opo. Makakapamili na siya ng retailer, Weng, Joel. Mm-mm. Hindi man nila hindi nila ikinakalat yung impormasyon na yan sa mga kanayunan, sa lahat ng mga ano. Hindi na alalaman yan eh, kasi makakapamili ka eh. Halimbawa, sa village mo, Weng, Joel, tinotal ng inyong HOA president, 592 kilowatts pala yung total natin. Hindi kilowatt hours, kilowatts. Yes. Mm-mm. Pwede na kayong mag-apply ng retailer, maghahanap kayo, Oo. punta kayo sa ERC. Boss, bigyan mo ako ng magre-retail sa akin. Ayoko na ng Meralco kasi 11 pesos per kilowatt hours kami. Oo. Merong lumitaw na, boss, ako 850 lang. Edi yun ang kunin mo. Mhm. Nakakatipid kayo, di ba? Hindi nila pinapalaganap yan. Mm-mm. Kasi nga, malaking negosyo ang kuryente, Senator eh. Nadali mo, Weng. Malaking negosyo ang kuryente. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Oo. Mm. Pero, paano po natin siya i-implement kung halimbawa na walang gumagalaw? Sino ang dapat gumalaw? Hindi nga kailangan yung ipatupad lang natin ang batas. Exactly. Hindi naman pinapatupad ng maayos eh. Anong gagawin mo? So, nasa gobyerno ang Sabi nila, paano nito? kailangan renewable tayo para sa ganun, mapangalagaan natin ang environment. Tama naman yun. Walang kukontra doon. Mhm. By 2030, sabi niya ganun, 40% na ng ating pinagkukunan ng kuryente ay dapat sa mga renewables na clean energy. Ayos naman yun. Mhm. By 2040, kailangan 50% renewable. Yung mga solar, mga wind, hydro, yung mga ganyan. Nai-incentivize ba yung gumagawa ng kuryente papunta sa renewable? Yung mga regulasyon ba, malinaw? Para sa gano'n yung tinatarget nating ratio ng ating energy source talagang manggaling sa renewable. Okay. Senator, kahapon yung hearing ninyo, dahil nagkaroon ng bill shock, di ba, ang publiko, paano po makakatulong yung pagdinig ng Senado? Ano ang purpose ng pagdinig ng Senado kahapon? Kasi maaprotektahan pinipilit ng ko, tao hindi sa naman ako bill shock. pinakikinggan. Sabi ko, ako sa tingin ko walang crisis eh. Mm. Nagsimula pa lang tayo, sa opening pa lang natin, sinabi ko na sa inyo, paano nangyari in 2 weeks, bigla ninyo ka akong itinaas ang presyo ng gasolina at saka diesel from 55 halimbawa pesos per liter ang diesel, ginawa nyo 125. Mhm. Paano ka ako alam mo, ayaw nilang ipaliwanag, hindi nila kayang ipaliwanag, pati DOE, naghihintay ang committee ng pagpapaliwanag, saan nyo kinuha yung 70 pesos per liter. Sabi ko, ito sa Singapore, these are independent data. At that time, nang una kaming nag-uusap, nasa 43 pesos. Nasa 43 pesos per liter ang diesel. Pagkatapos, CIF, halimbawa, nasa 15. Naglalaro between 45 to 55 to 50 pesos lang. Ayaw nilang bumili sa Singapore. Nakatunga nga lahat yung mga oil companies. Sabi ko, pakicheck nyo nga po itong data na to. Kung mali po ito ay sabihin po nyo sa akin kung mali ako. I will apologize to you. Palagay ko naman patatawarin nyo ako dahil sa kagustuhan ko lang makatulong. Kaya ako nagbibigay ng independent data sa inyo. Nobody question. Nobody validated. Kung binalidate nila, pwede palang bumili sa Singapore tank to vessel procedures. Di sana hindi ganitong katataas ang presyong ba't nyo ipinasa sa tao after 2 weeks? Where is the justification? Bakit nyo ginamit ang replacement cost as soon as you can? Meron pa tayong buffer stock, sabi ng Pangulo, ng 2 months. Yun ang ayaw nilang ipaliwanag. Pero ang gusto naming maramdaman yung epekto po ng hearing kahapon. Kailangan ibalik nila sa 55, kako. Hindi naman nila ako pinakikinggan. Walang justification, ibalik nyo sa 55. Ginawa ninyong 125, 130 nang wala kayong paliwanag. You owe it to the people. You have to explain why. And DOE rin, ikwentahin naman ninyo, kayo naman yung pinaka-ano dyan. Ang ERC Kayo po ang DOE, meron kayong monitoring function, meron kayong mandate, binigyan kayo ng batas. Miski nakako sa rehimen ng oil deregulation, hindi ka ako
hindi ka ako helpless ang gobyerno. Meron kayong power. Ang, Basahin Yung- niyo yung Section 14 ninyo. Yung ang issue. agency po ba Oo. pwedeng kumilos dito, Senator Marcoleta? Kasi nasa ilalim na lang naman nila ang kuryente, di ba? Energy Regulatory Commission. ERC. Oh, Magkwenta totoo sila ng dapat na tamang sinisingil lang sa taong bayan. Pwede ba yon? oh, pwede. Okay. Pwede yan. Well, bukas po, sweldo. Yung sweldo namin, naka-prenta na ho sa Meralco. Oo, laki. Opo, may utang pa kami. Kaya ho, Senador, ang panawagan ho sana namin, magkaroon ng mabilis na epekto yung pagdinig natin kahapon, yung mga Oo. nasilip nating... Kasi nga, Joel, Opo. Weng, ang pagdinig, nako-concentrate, anong gagawin natin? Paano i-distribute yung subsidy? Ayoko na makisali doon eh. Napupunta ka agad sa mga ano bang gagawin, nagko-complain ng driver, nagko-complain ng tindera, nagko-complain lahat. Lahat naman eh. Pati manager nga ng bangko nagko-complain sa taas ng kuryente. Sabi ko nga sa kanila, kung yung security guard ang nakausap po, naintindihan ko siya eh. Manager ng bangko yun eh. Nagko-complain sa akin. Sige, Senador. Kasi Senator Marcoleta nga nagrereklamo so ano pa kami? Marami pa tayo sigurong pag-uusapan Good luck, tungkol Weng. sa good luck din, Senador. In the meantime, salamat Sir, sa oras ninyo. oo. Salamat Thank you. po. Thank Tulak you. nyo Salamat naman, po. gawa ng paraan yung bill shock. Oo. Masakit po talaga sa ordinaryong mamamayan, Sama kami ng Senator. 10 sa inyo, ho. Please. Senador. Thank you. Thank you. Salamat po. Senator Good Dante morning, sir. Marcoleta, mga kapuso.